ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap magmahal ng taong hindi pa nakakalaya sa kanyang nakaraan. Maaring ang lahat ng sakripisyo at ganda ng inyong pinagsamahan ay humantong lang sa isang kabiguan. Ikaw, kabarangay, paano mo pinalaya ang iyong sarili mula sa nakaraan para sa iyo ay mahirap kalimutan? Dear Papa Dudut, isang mainit na pagbati po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Barangay LS ng Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Drew. Yan po ang aking nickname. 33 years old at isa po ako sa mga lalaking avid listeners ng inyong programa. Hindi ako nakakapakinig ng live airing ninyo sa radyo o sa Facebook page ninyo dahil sa trabaho ko. Kaya naman sa Spotify o sa YouTube na lamang ako nag-aabang ng mga bagong kwento. HR Assistant Manager po ako noon sa isang company dito sa Toledo, Cebu. Simple lang naman ang buhay ko. Pasok sa trabaho sa umaga or papasok sa trabaho at diretso uwi sa hapon. Pag weekends naman, usually ay nag-chill lamang ako sa bahay. PC games at nagsisimba kapag linggo, kasama ang mga magulang ko. Kadalasan akong dinidescribe ng mga kasamahan ko sa trabaho bilang nerd at KJ dahil palagi akong tumatanggi kapag inaaya sa mga gimmick nila. Sa totoo lang, sabi nila ay sayang daw at may itsura pa naman daw ako. Madalas nilang sinasabi na medyo kahawig ko raw si Rocco Nasino pag hindi ko suot yung makapal kong salamin. Gusto ko lang naman kasi yung tahimik na buhay. Kasama sa buhay na yon yung makapag-ipon, ma-inlove sa babaeng papakasalan ko balang araw at magkaroon ng sariling pamilya. Yung huling girlfriend ko na pinaka-tumatak sa akin at ang babae ring yon ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo, Papa Dudut. Siya si Karil, 31 years old at isa sa mga HR recruiters namin ng panahon na yon. Sa katunayan ay ako ang nag-hire sa kanya. Nung interview pa lamang niya ay iba na kaagad ang dating niya sa akin hanggang sa unti-unti ko na nga siyang nakilala, Papa Dudut. Congratulations, Karil. Welcome to the company. Thank you po, Sir Drew. Drew na lang. First name basis naman tayo dito. Sige, Drew. May tanong nga pala ako. Ano yun? Okay lang ba tong green hair ko dito sa office? I mean, kung hindi bawal. Okay lang naman. Ang importante, presentable kang papasok sa trabaho. Gaya ngayon. Ang cool nga ng buhok mo eh. Ito nga pala yung mga pipirmahan mo. Salamat. Lahat ba ito pipirmahan ko? Sandali. Anong nangyari dyan sa may pulso mo? Wala to. Medyo malaki yung sugat mo ah. Okay ka lang ba? Oo. Okay lang ako. Yung sugat mo, parang alam ko na kung bakit meron ka niyan. Malabong aksidente ka na sugatan sa pulso mo ng ganyang kalaki. Wag mo sanang mamasamain pero hindi naman siguro makakaapekto sa trabaho ko to at sa desisyon nyo na tanggapin ako. Sa totoo lang, makakaapekto yan. Kasi kung may problema ka at naisip mong saktan ng sarili mo, maapektuhan pa rin yung trabaho mo. Paano kung ma-pressure ka? Tapos maisip mong gawin ulit yan sa sarili mo. Makukompromiso talaga ang trabaho. Kaya kailangan natin pag-usapan yan. Pasensya ka na ha. Ginagawa ko lang naman yun kapag sobrang bigat na ng dahilan. Pero never po naging dahilan yung trabaho ko para maglaslas ako. Kumonsulta ka na ba sa doktor tungkol sa mga problema mo? Oo. Nagpatingin na rin ako sa psychiatrist at may iniinom na rin akong gamot. Pasensya na ha. Hindi ko naman gusto maging ganito eh. Alam ko na hindi mo naman ginusto na magkaganyan. Actually, naiintindihan kita.
Lahat naman tayo nakakaranas ng mga problema. Minsan yun kasi yung nagtutulak sa atin na gumawa ng mga bagay na ikapapahamak natin. Salamat kasi naiintindihan mo ko. Pero hindi ko sinasabi na tama yung ginawa mo. Kasi kahit gaano pa kabigat yung problema mo, hindi pa rin sapat yun para tapusin mo ang buhay mo ng ganun-ganun na lang. May mga masasaktan din pag nawala ka. Tandaan mo, ang buhay ng tao, hindi mo yun mabibili sa palengke. Alam mo, nung unang kita ko sa'yo, kala ko sobrang tipid mo magsalita. Mukha ka kasing tahimik eh. Yung hindi pala salita pero maraming alam. Yung mas maraming alam kesa sa sasabihin. Porke nakasalamin mo kung marami ng alam, hindi ba pwedeng malabo lang yung mata? Malabo nga ang mata mo pero malinaw naman na mabuti kang tao. Sorry ha pero pwede bang payakap? Ha? Sige. Teka, paano ba? Ako ba lalapit sa… Ako na. Thank you ha. Bihira akong umiyak sa harap ng ibang tao. Sa bahay lang ako umiiyak. Tapos niyayakap ko lang yung teddy bear ko na regalo ko sa sarili ko nung 18th birthday ko. Pero heto ka ngayon, umiiyak sa akin. Ewan ko ba? Pero may something talaga na kakaiba sa'yo. Mabilis kitang nakagaanan ng loob. Tapos pakiramdam ko safe ako mag-breakdown at magpakatotoo sa harap mo. Kaya sana hindi to makaapekto sa desisyon nyo na tanggapin ako rito. Kailangan ko tong trabaho na to. May kamahalan din kasi ang bayad sa mga session ko. Huwag mo nang alalahanin yun. Sabi ko nga, naiintindihan kita. Sabi mo kanina, mabilis na gumanang loob mo sa akin. Sa totoo lang, ganun din ako sa'yo. Ikaw pa lang yung nakausap ko ng ganito katagal dito sa office. Salamat ha. Pero may hihilingin sana akong pabor sa'yo. Ano yun? Pwede bang sa atin na lang yung nalaman mo? Huwag ka mag-alala. Wala akong sasabihan na iba. Safe sa akin yung sekreto mo na yon. Salamat talaga ha. Sana maging magkaibigan tayo. Feeling ko kasi magkakasundo tayong dalawa. Bakit naman hindi? O siya, magsimula na tayo sa trabaho natin. Papadudot medyo caught off guard ako sa ginawa ni Karil. Unang kita pa lamang namin sa isa't isa ay nakipagyakapan na siya sa akin. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagkailang ng gawin niya yon. Kaya naman wild girl yung naging first impression ko sa kanya. Pero mukhang deeply troubled naman siya. Parang nakakatakot siyang maging ka-close o maging kaibigan. Pero noong nagpayakap siya sa akin ay parang bigla na lamang natibag. Yung makapal na pader na itinayo ko para sa mga taong hindi ko pa lubos nakilala. Pakiramdam ko noon ay bigla akong nagkaroon ng silbi at kinailangan niya ako ng mga sandaling yon. Aminin kong masaya naman yon sa pakiramdam. At ang ganda rin niya, papadudot. Pag uwi ko galing sa trabaho ay distracted na ako. Hindi na ako nakatulog kakaisip sa kanya. Sa mga unang araw niya sa trabaho sa office ay maayos naman ang naging performance niya. Pero napapansin ko na yung mga babaeng katrabaho namin ay parang ilag sa kanya at hindi siya wini-welcome sa circle. Siguro'y dahil may pagka-intimidating ang datingan ni Karil. Yung mga lalaki naman sa amin ay kita ko na attracted sila sa kanya. May pagkakataon pang naaabutan ko silang nag-uusap sa pantry. Narinig kong binanggit nila yung pangalan ni Karil at sinabing hindi naman daw siya kagandahan. Para bang nakikita siya ng mga ito na maganda nga pero easy to get na babae. Bilang isa ring boss din sa kumpanya ay pinagsabihan ko sila. Nang mga oras na yon ay may pakiramdam ako na kailangan kong protektahan si Karil. Mukha lang kasi siyang malakas at maangas na tao pero ang totoo ay napaka-fragile niya. Aminin ko na kahit ako ay na-intimidate din sa kanya. Nilakasan ko na lamang noon ang loob ko sa kagustuhang mapalapit sa kanya at maging magkaibigan kami. Yung pagka-conservative ko noon at pagiging torpe sa babae ay parang bigla na lamang nawala dahil sa presensya niya, papadudot. Isang araw pagkatapos ng trabaho ay nag-crave ako ng cheeseburger. Nagkataong nagkita kami ni Karil sa fast food na pinuntahan ko malapit sa office at nagkausap kaming dalawa ng masinsinan doon, papadudot.
Hi, Karil! Drew, ikaw pala. Pwede ako umupo sa tabi mo? Sure, upo ka. Salamat. Sabay na tayong kumain. Kamusta naman yung first 2 weeks mo sa office? Okay lang naman. Okay ba talaga? Ang totoo, hindi. Hindi okay. Nararamdaman ko kasi na parang ayaw sa akin ng mga tao sa office eh. Ikaw lang talaga yung nakausap ko mula nung magsimula ako sa trabaho. Medyo naramdaman ko nga yun. Kaya since sakto nakita kita ngayon dito, kinumusta na rin kita. Salamat ha. Pero okay lang naman. Sanay na ako sa mga ganong eksena. Ang iniisip ko na lang hanggat nagagawa ko naman ng tama yung trabaho ko at satisfied naman kayo, okay na ako doon. Sana hindi ka mag-resign dahil doon. Ha? Siyempre hindi no. Sus, ang dami ko ng pinagdaanan. Tsaka may mas malaki pa akong problema kaysa isipin ko yung sasabihin sa akin ng ibang tao. Bakit? May sinasabi ba sila tungkol sa'yo? Wala naman silang sinasabi ng harapan. Pero mararamdaman mo naman yun eh. Kung hindi ka welcome o kaya nakikipagplastikan lang sila sa'yo. Yung boys naman, kadiri. Minsan ang lagkit nila kung makatingin sa akin. Akala yata nila madali lang ako makakama. Kung nakakagulo sila sa'yo, mag-file ka ng incident report. Hindi na, kaya ko pa naman. Sanay na rin naman ako sa mga kagaya nila. Kaya parang nawalan na lang din ako ng pakialam. Tsaka isa pa, bakit pa ako magpa-file ng incident report kung pwede ko naman silang huntingin sa mga bahay nila at gumanti ng hindi nila nalalaman, di ba? Wow, nakakatakot ka pala. Ay, hindi, biro lang. Sorry kung ganito ako makipag-usap ha. Boss pa naman kita. Okay lang naman siguro no, kasi nasa labas naman tayo ng office. Tama ka. Nasa labas nga tayo. Kaya wag mo na munang isiping boss mo ako. Saka alam ko rin naman na kahit ganyan ka magsalita, hindi mo kayang manakit ng tao. Paano mo naman nalaman? Kasi usually mga tulad mo na may mga tato, green ang buhok at astig tingnan sa labas, fragile at malambot talaga deep inside. Oh, hindi ka na nga nakapagsalita. Iiyakan mo pa ako. Ikaw naman kasi. Kasalanan mo to, pinapaiyak mo ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoong nakikita ko sa'yo. Madalas talaga, nauhusgahan tayo kahit hindi pa tayo lubos na kilala ng mga tao. Pero ikaw, parang kilala mo na ako. Parang ang tagal na nating magkakilala. May tatanong nga pala ako sa'yo. Personal nga lang. Okay lang ba? Okay lang. Tayo lang naman yung magkausap. May girlfriend ka na ba? Wala. Talaga? As in never ka pa nagka-girlfriend? Mukha ba ako inosente para sa'yo? Hindi naman. Napansin ko lang kasi na parang puro trabaho ka lang, tapos hindi ka friendly. Parang napakaseryoso mong tao. Nagkaroon na rin naman ako ng girlfriend dati. Ikaw ba? May boyfriend na ako. Oh, okay. Alam ko kapag gusto ako ng lalaki at nararamdaman ko na gusto mo ko. Kaso hindi pwede eh. Bukod sa boss kita, may boyfriend na ako. Paano mo nalaman? Basta, alam ko lang. Papa Dudut, hindi na ako nakasagot pa noon kay Karil. Masyado kasi siyang prangka sa pagkakasabi niyang yon at hindi ko napaghandaan. Masyado rin siyang mabilis. Alam ko na siya yung tipo ng babae na madali akong mapapasunod sa mga gusto niya. Nakakatakot pero nakakahumaling din. Sa puntong yon ay hindi ko na inalintana pa kahit may boyfriend na siya. Mas lalo lang lumala yung attraction ko sa kanya nung diretsahan niyang sinabi na alam niyang may gusto ako sa kanya. At ng mga oras na yun ay sobrang saya ko nang sabihin niyang gusto niya rin ako. Masyadong komplikado, Papa Dudut. Pero first time na nangyari sa akin yon. First time na nagulo at naging exciting ang buhay ko. Yung mga sumunod na araw at linggo sa opisina ay sinubukan naman naming maging profesional. Lalo na't oras yon ng trabaho. Pero may mga tinginan na kami at may kaunting landian na sa pasulyap-sulyap lang namin idinadaan. Patuloy kaming nagla-lunch ng magkasabay sa paborito naming fast food. At yung mga lunch na yon ay nagkaroon pa ng mga after-work snacks at cafe. At habang patagal ng patagal ay palayo rin ng palayo
Yung mga kinakainan namin, kahit na hindi namin pinag-uusapan ay parang nagkaroon kami ng mutual agreement para sa tinatawag na emotional affair. At nagtatago rin kami sa mga nakakakilala sa amin. Bigla ako nagkaroon ng motivation na mag-ayos at magpapogi noon. Sa halip na makapal na salamin ay nag-contact lens na lamang ako. At yung mga pagbabago na yon sa akin ay napansin na rin ng mga tao sa opisina. Pero hindi naman nila alam kung bakit at kung para kanino ang pagbabago kong yon. At yung mga tao na siyang dahilan ng lahat ay kita ko namang na-appreciate din ang mga ginagawa ko noon. Pakiramdam ko nga ay mas na-attract pa siya sa akin dahil sa pag-aayos na ginawa ko ng mga panahong yun. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, hindi lang sa akin may nagbago ng panahon na yon, kundi pati na rin kay Karil. Napansin ko na mas masaya na siya sa trabaho niya at mas lumiliwanag na yung aura niya. At base sa mga kwento niya sa akin nung huling session niya sa psychiatrist, natuwa ang doktor niya dahil sa improvement niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na nakakatulong ako sa pagbabago ng isang tao. Hindi ko napipigilan noon na mapangiti tuwing naiisip ko na isa ako sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng liwanag sa nooy madilim na mundo ni Karil. Habang lumilipas ang panahon ay mas lalo kaming nagiging close ni Karil. Mas napapadalas pa yung paglabas namin na kaming dalawa lamang, mga bagay na hindi ginagawa ng ordinaryong magkakaibigan. Batid namin ang kakaibang pananabik na makita ang isa't isa. Pero dahil kailangan naming mag-ingat ay pinigilan namin ang aming mga sarili. At mas nagiging mahirap na rin ang pagtatago ng namuong friendship namin sa mga kaopisina. Pero sabi nga nila, mas pinipigilan mo ang isang bagay ay mas sumasabog. Eventually ay napunta na nga talaga sa hindi dapat ang pagkakaibigan namin ni Karil. Hindi ko naman akalain na magagawa ko ang bagay na yon, papadudot. Pwede ba kitang halikan? Pwede naman. Pero wag dito, Drew. Baka may makakita sa atin. Nakaalis na yung kotseng nakaparada dito sa parking. Wala ring dumadaan dito. Kaya sige na please. Isang halik lang naman. Teka lang, delikado tong ginagawa natin. Baka mamaya biglang pumunta dito yung boyfriend ko. Bakit siya pupunta dito? Ano, para sunduin ka? Parang malabo yun. Hindi ko pa siya nakitang sinundo ka. Walang sumusundo sa'yo. May boyfriend ka ba talaga? Oo nga, meron. Alam nga namang mag-imbento ako, no? Pwedeng hindi ka nga nag-iimbento. Pero sa tagal na nating magkasama, di isang beses hindi ka nagkwento tungkol sa boyfriend mo. Sige, sabihin na natin may boyfriend ka nga. Mahal mo ba siya? Ilang taon na ba kayo? Hindi ko binabanggit yung boyfriend ko dahil ayoko siyang pag-usapan. Bakit naman? Dahil hindi mo siya mahal. Eh ikaw ba? Bakit mo ginagawa to? Nagkaka-feelings ka na ba sa akin? Hindi naman sa ganun. Yung totoo, wag na tayong maglokohan. Sige na, sasabihin ko na. Oo, gustong gusto kita. Kahit hindi ko alam kung gaano mo ako kagusto. O ngayon, hindi ka makasagot. Gusto kitang maging girlfriend. O ayan, sinabi ko na. Pero alam mo namang hindi tayo pwedeng magkarelasyon, di ba? Boss kita, wag mong kalimutan yun ha. Pwede naman ako magpalipat ng department. Pwede ako mag-resign. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ano ka ba? Huwag mo ngang sirain yung buhay mo dahil sa akin. Hindi mo sinisira ang buhay ko, Karil. Ang totoo, ngayon lang ako nakaramdam na may buhay pa pala ako sa labas ng trabaho ko. At dahil yun sa'yo. Hindi. Alam mo na-excite ka lang kasi boring yung buhay mo. Hindi ka kasi lumalabas man lang o sumasama sa mga friends mo. Wala naman akong friends. Inaaya lang ako ng mga katrabaho natin para makisama. Gusto nila ako maging ka-close. Pero hindi ko inaaya ang mangyari yun. Pero ikaw, iba ka. Iba yung epekto mo sa akin. Kaya please, wag mo na lukuhin ang sarili mo. Alam ko, nafo-fall ka na rin sa akin. Hindi na mahalaga kung anong nararamdaman ko.
Kung ano yung meron tayo, hanggang dito na lang to. Huwag na nating sirain kung anong meron tayo ngayon para lang sa commitment na hindi naman talaga po pwede. Masaya naman tayo ng ganito, di ba? Ang labo kasi nito eh. Ganito na lang. Sagutin mo na lang tong tanong ko. Mahal mo pa ba yung boyfriend mo? Oo. Hindi totoo yan. Kahit hindi ka maniwala, oo pa rin ang sagot ko. Tama ka. Hindi nga ako naniniwala. Kung kayang-kaya ng bibig mo na magsinungaling, yung mga mata mo, hindi. Ay naku, ewan ko sa'yo, basta ang mahalaga, hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi pa naman kayo kasal ah. At saka wala ka pa rin nababanggit na may anak na kayo. Bakit hindi mo na lang palayain ang sarili mo? Iwanan mo na yung Resty na yun. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Paano ko nga maiintindihan ang labo mong kausap? Pwede mo namang sabihin ng direkta yung dahilan. Hindi ko pwedeng iwanan si Resty. Hindi talaga pwede. Gaano mo ba siya kamahal? May sakit siya. Ikamamatay niya kapag iniwan ko siya. Papadudot doon ko na nga nalaman na may violent tendencies ang boyfriend ni Karil. Na kaya pala hindi niya magawang makipaghiwalay dito ay dahil may history ito ng pananakit sa kanya. Sinasaktan din ng boyfriend niyang si Resty ang sarili nito. Kung naglalaslas si Karil, ang boyfriend naman niya ay mas malala pa dahil suicidal po ito. Hindi ko akalain na noong sinabi niyang delikado yung relasyon namin ay literal palang delikado para sa kanya at para sa boyfriend niya. Kaya pala tumagal ng 6 years ang relasyon nila. Kahit gustuhin ni Karil na makawala ay hindi magiging ganon kadali ang lahat. Nung una akala ko ay bored lamang siya kaya nagkaroon kami ng affair. Kahit sinasabi niyang hindi niya alam kung mahal pa niya si Resty, alam ko na yung totoo. Psychology graduate ang nanay ko at marami na rin akong natutunan sa kanya. Kaya nung sandaling yon na tinanong ko si Karil ay batid ko na hindi nanggagaling sa pagmamahal niya kay Resty ang desisyon niyang hindi ito iwanan kundi mula yon sa sobrang takot. Takot si Karil na may mangyaring masama kay Resty at takot siya na may gawing masama ang boyfriend niya sa sarili nito. Pag nagkataon ay maaaring kay Karil mismo ibunton ang sisi. Hanggang sa may kwento sa akin ni Karil ang nangyari sa kanila ni Resty nung minsang subukan niya na makipaghiwalay dito, papadudot. Halika nga rito, malandi ka! Aray ko! Di ba sabi ko sa'yo, kung ayaw mo na sa akin, hindi ka mapupunta sa iba. Sasakalin na lang kita hanggang mawalan ka ng hininga! Bitiwan mo! Bitiwan mo! Itong bagay sa'yo! Karil! Bitawan mo yung kutsilyo na hawak mo! Kung papatayin mo ako, uunahan na kita! Subukan mo ulit akong sakalin. Ibabaon ko tong kutsilyong hawak ko sa katawan mo! Ha? Ako pa tatakutin mo ng kutsilyo na yan? Sige! Ituloy mo! Matagal ko na rin namang gustong mamatay eh! Ano na? Isasaksak mo sa akin yan? O gawin ko yan tapos isasaksak ko sa'yo? Akin yan! Ibigay mo sa akin yan! Ano ba? Ngayong hawak ko na itong mga kamay mo. Isaksak mo na yung kutsilyo dito! Dito mismo sa puso ko! Iiwan mo ako kasi pagod ka na! Sige! Patayin mo na ako para matapos na yung paghihirap ko dito sa mundo! Para makalaya ka na! Resty naman! Tigilan na natin to! Bitawan na natin tong kutsilyo! Ayan! Hinulog ko na sa sahig! Hindi kita sasaktan! Kaya sana ganun ka rin sa akin! Hindi! Iwanan mo na ako! Umalis ka na rito! Pumunta ka na lang sa lamay ko! Puro ka na lang ganyan! Hirap na ako! Sawag-sawa na ako sa ganito! Paulit-ulit na lang tayo! Kaya nga umalis ka na! Please wag naman ganito, Resty! Pwede naman natin
dapat itong pag-usapan ng maayos eh. Hindi natin kailangang umabot sa sakitan. Isa lang naman ang dahilan kung bakit tayo umabot sa ganito eh. Nararamdaman ko, Karil. Nararamdaman ko na ayaw mo na sa akin. Hindi yun ganon. Huwag mo nang itanggi. Kaya sige na. Ano ba hinihintay mo? Umalis ka na. Sagabal lang naman ako sa buhay mo eh, di ba? Sa mga pangarap mo. Hindi ko naman ito ginusto eh. Hindi ko ginusto na mabuhay pa ako sa mundong to. Wala namang tao na piniling ipanganak sila sa mundo eh. Nandito na tayo kaya pahalagahan na lang natin yung buhay na meron. Nasasabi mo yan kasi masaya ka. Ang dali sa'yo na sabihin niya kasi wala ka sa sitwasyon ko. May problema din ako at alam mo yon. May sakit din ako pero humingi ako ng tulong. Resty, please naman. Magpagamot ka na. Pambayad ko nga sa renta sa susunod na buwan. Hindi ko alam kung saan ko kukunin eh. Tapos sasabihin mo magpagamot ako. Wag na. Wala rin namang kwenta. Tatapusin ko na lang ang buhay ko para tapos na. Para walang gastos. Para wala ka ng problema. Para wala ka nang iisipin pa. Resty naman eh. Masyado ka kasi nagpapatalo sa mga negatibong bagay. Kung tutuusin, marami pa namang paraan. Karil, alam mo naman na ikaw lang yung dahilan kung bakit buhay pa ako eh. Di ba? Lahat ng mahal ko sa buhay, sinukuan na ako. Pero sige, kung pagod ka na, umalis ka na. Iwanan mo na rin ako. Baka nga oras na para tapusin ko na tong paghihirap ko. Hindi mo na rin naman ako mahal eh. Umalis ka na! Iwanan mo na ako! Hindi na kita iiwan. Dito lang ako sa tabi mo pero sana huwag ka nang magpatalo sa iniisip mo. Kailangan mo nang tapusin ang lahat. May pag-asa pa, Resty. Gagaling ka pa. Nang ikinuwento sa akin ni Karil kung ano ang naging reaksyon ni Resty nang minsan niyang sinubukan na makipaghiwalay dito ay nakuha ko na kung bakit hindi niya ito maiwan-iwanan. Malala nga pala talaga. At doon ko na rin na-realize kung gaano kagulo yung sitwasyon na pinasok ko. Naglalaslas si Karil kapag nai-stress siya. Yung boyfriend niya naman ay homicidal at suicidal pa. Hindi ko rin alam kung ano ang nagustuhan nila sa isa't isa dahil pareho silang damage. Pareho silang may mental health issues. Pwede rin naman na dahil kay Resty kaya nagkakaganon na rin si Karil. Sa sitwasyon ni Karil, siya yung mas kailangang umintindi. Lahat ng galit niya sa sarili na lamang niya ibinubunton kesa kay Resty sa takot na may gawin po itong masama sa sarili. Sa mga kwentuhan kasi namin ay napagtanto kong masayahin naman si Karil noon at simple lang ang gusto niya sa buhay. Sabi nga niya kaya daw siya na-attract sa akin ay dahil pinapaalala ko sa kanya yung version ng sarili niya noong buong buo pa siya. Bago pa siya winasak ng relasyon niya kay Resty. Habang nakakulong siya sa relasyon nilang yon, nakakahinga siya kapag kasama ako. At ako naman habang tumatagal ay mas nahuhulog pa sa kanya. Kahit alam ko na marami siyang red flags ay patuloy pa rin akong nahulog sa kanya. Siguro'y pareho na lang naming iniisip na ipagpatuloy kung ano ang meron kami. Kahit na bawal ang hiram naming sandaling magkasama. Hindi ka nagtagal ay pinagchismisan na rin kami ng mga tao sa opisina na alam kong hindi maganda ang magiging epekto sa trabaho ko. Umabot na kami sa punto na pinatulan ko ang mga lalaki naming katrabaho na maraming sinasabing nakakabastos tungkol kay Karil noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dahil nga sa tsismisang pinatulan ko ay natanggal ako sa trabaho, Papa Dudut. Mabuti na lamang at maganda ang naging performance ko sa nakalipas na 5 taon na nagtrabaho ako sa kumpanya. Isa pa ay kilala na rin ako ng boss ko. Kaya sa halip na
Sisantihin ako ay pinag-forced resignation na lamang niya ako para hindi ako magkaroon ng masamang record at madali pa ring makahanap ng trabaho. Muntik na akong sampahan ng kaso ng office mates kong lalaki na napuruhan ko sa mga suntok ko. Mabuti na lamang at naareglo ko yon dahil natakot din sila. Marami ang witness at nakarinig sa pag-uusap nila at mga nakakabastos na sinasabi nila tungkol kay Karil. Sa katunayan nga ay naging hati ang mga katrabaho namin. May mga pumanig sa amin ni Karil at meron din namang hindi. Meron din namang nakakita na parehong may kasalanan ng magkabilang panig at kasama na nga roon yung mga nasa mataas na posisyon. Na-disappoint sa akin ang boss ko dahil sa mga nangyari at naiintindihan ko rin naman yon. Mula nang matanggal ako sa trabaho ay hindi ko na alam kung ano ang magiging sitwasyon namin ni Karil noong hindi na kami magkasama. Nang mga panahon na yon ay parang mas inisip ko pa si Karil kesa sa trabaho ko. Parang naging obsessed ako sa kanya noon. Umabot pa nga ako sa punto na ini-stalk ko na ang social media account niya para makita ko kung anong itsura ng boyfriend niyang hindi niya maiwan-iwan. Noong makita ko na gwapo nga naman si Resty ay doon pumasok yung mga tanong na gusto niya ba talaga ako? Mahal niya rin ba ako? Para akong baliw na gabing-gabing hindi nakakatulog sa kakaisip sa kanya. Hanggang sa masyado na akong nag-isip ng kung ano-ano. Natakot na baka hindi na ako pansinin ni Karil. Parang sa kanya na lamang umikot ang buong buhay ko noon. Hindi ko napansin na may mali na pala sa akin. At mas lumala pa yon nang maramdaman kong lumalayo na ang loob ni Karil sa akin, Papa Dudut. Drew, teka. Baka may makakita sa atin dito eh. Hindi naman tinted yung bintana nitong kotse mo. Sino naman makakakita? Wala naman napapadaan dito sa parting to ng parking. Nakakahiya pa rin. Baka biglang may dumaan. Di, check-in na lang tayo. Kahit sandali lang. Pero Drew, may interview ka pa bukas, diba? Dapat mag-prepare ka para doon. Hayaan mo na yun. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkasama ng ganito eh. Puntahan mo na yung interview mo na yun. Ano ka ba? Wala ka pang trabaho tapos gagastos ka na naman. Okay lang yun. Niipon pa naman ako. Seryoso ka ba? Huwag mo namang ubusin yung ipon mo sa kada-date at kaka-check-in natin. 2 buwan ka nang walang trabaho. Bakit galit ka? Hindi naman ako galit. Nag-worry lang ako sa'yo. Yung ipon mo kahit gaano pa kalaki yun, mabilis lang yun mauubos. Huwag mo kong intindihin. Okay lang ako. Nakakasurvive pa naman ako. Saka hindi pa ako nagigipit. Hihintayin mo pa ba na magipit ka? Kailangan mo na magtrabaho. Kulit mo naman eh. Sinabing okay nga lang ako kahit wala pa akong trabaho. Marami pa naman ako ma-applyan dyan. Alam ko naman yun, pero ang akin lang naman, huwag kang masyadong makampante. Pag naubos na yung ipon mo, baka kahit panggas wala ka nang mahugot sa susunod. Oh, phone mo nagre-ring. Hala, tumatawag si Resty. Huwag mo na muna sagutin. Sabihin mo na lang na busy ka. Hindi pwede. Ano ka ba? Kailangan kong sagutin to. Hello, Resty. Bad trip naman oh. Sino yung nagsalita? May kasama ka ba? Ha? Wala yon. Ang office mate ko lang yon. Nasa office pa kasi ako ngayon eh. Tsaka hindi naman ako yung kinakausap niya. Susunduin kita dyan mamaya. Ha? Wag mo na akong sunduin. Mag-OT pa ako. Sigurado ka? Oo, uuwi ako kagad pagkatapos ko. Sige na, may meeting pa kami eh. Bye. I love you. I love you too. Bakit hindi ka pa makipag-iwalay dyan, Resty? Hindi yung hinahayaan mo pa siyang maniwala na mahal mo pa rin siya. Ay, alam mo na naman kung bakit, di ba? Hanggang kailan ka ba magiging preso ng boyfriend mong yun? Ang sabi mo sa akin, ang tagal mo na nagtitiis sa kanya. Alam mo na hindi ko pwedeng iwan si Resty. Matagal na nating napag-usapan yun. Akala ko ba malinaw na sa'yo lahat ng ginagawa ko? Nakaka-bad trip ka naman kasi. Nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo. Tapos hanggang ngayon, kayo pa rin nagsiraulong yun? Sinisisi mo ba ako kaya ka nawalan ng trabaho? Sorry. Hindi naman ganun yung ibig ko sabihin.
Excuse me lang ha. Hindi ko kasalanan kung hindi mo napigilan yung sarili mo na magwala sa office. Salamat kasi pinagtanggol mo ako sa pambabastos ng mga lalaki doon. Pero huwag mo isumbat sa akin yun. Kasi kaya ko namang ipagtanggol yung sarili ko eh. Hindi kita kailangan. Anong sinabi mo? Gusto mo ng mas malinaw? Sige. Mahal kita, pero hindi kita kailangan. Kaya ko ang sarili ko. At si Resty kailangan mo. Ganun naman pala yung gusto mo eh. Yung may inaalagaan kang siraulo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi yung ganun kasimple. Magpapakamatay nga siya dahil sa akin eh. Eh di hayaan mo siya. Kagusto niyang tapusin yung buhay niya kasi siraulo siya. Tapos ako na walang ibang ginawa kundi mahalin ka. Hindi mo kailangan? Drew naman. Paano kung maglas-las din ako ha? Kung sasaktan ko rin ba yung sarili ko? Kakailanganin mo na ba ako? Kasi kung oo, gagawin ko. Wag na wag mong gagawin yan ha. Ano ka ba? Hindi ka naman ganyan dati ah. Dahil sa'yo. Binaliw mo ako tapos hindi mo naman pala ako paninindigan. Binigay ko yung buong sarili ko pero ikaw, ang damot-damot mo. Tapos pagdating sa Resty na yon, magdrama lang siya na tatapusin niya ang buhay niya. Bibigay ka na? Ang dami ko ng problema. Wag mo na naman dagdagan oh. Please lang. Bakit siya kailangan mo? Ako hindi. Piliin mo naman yung sinasabi ng puso mo kahit ngayon lang. Piliin mo naman ako. Hindi ko na alam. Sa nangyayari sa'yo ngayon, hindi na ako sigurado. Hindi ko na alam kung tama nga ba yung sinasabi ng puso ko. Umuwi ka na. Huwag ka naman ganyan. Bawiin mo yung sinabi mo, please. Sabihin mo ulit na gusto mo ako, na mahal mo ako. Please, Karil. Umuwi ka na. May interview ka pa bukas. Uwi na ako. Karil, sandali lang. Tama na, Drew. Tumigil ka na. Kung gusto mo maging maayos pa yung buhay mo, simulan mo nang lumayo sa akin. Ayoko maging dahilan ng lahat ng kabiguan mo sa buhay. Kaya please lang, tama na. Umuwi ka na. Papadudot ng puntong yon ay kung ano-ano na ang naisip ko. Buong araw at gabi akong aligaga o di kaya'y tulala sa ilalim or sa lalim ng iniisip ko. Halos hindi maproseso ng isipan ko ang sinabi ni Karil na layuan ko na siya. Hinintay ko na bawiin niya yung sinasabi niya pero hindi po yon nangyari. Hindi na niya ako muli pang kinausap. Mula noong nangyari sa amin yon ni Karil ay hindi na rin ako lumalabas ng bahay. Bukod sa paglalaro ng mobile games at panonood ng TV ay idinaan ko na lamang sa mahabang pagtulog lahat ng naiisip ko. Kahit pagsimba ay hindi ko na rin po noon magawa. Pero makalipas lang ang ilang araw ay hindi rin ako nakatiis sa kagustuhang makita siya. Papadudot umabot pa ako sa punto na naging stalker ako ni Karil. Inaabangan ko siya noon sa paglabas niya ng building. Nagmamasid lamang ako mula sa malayo. Nagkasya na lamang ako noon sa tingin at hindi ko alam kung paano siya kakausapin at natatakot din sa maaaring maging reaksyon niya kapag nalaman niyang lihim ko siyang sinusundan. Gumawa din ako ng mga social media account para lamang ma-stalk ko siya online. Hanggang isang araw sa pag-i-stalk ko sa kanya ay hindi na ako nakapagpigil pa. Gabi noon at kasama niya si Resty. Nag-overtime siguro sa trabaho si Karil kaya inabot na siya ng ganong oras. Hindi ko alam kung saan sila pupunta pero patuloy ko lamang silang sinundan. At doon ko na nga nasaksihan kung paano sila noon mag-away at hindi ko na nga napigil ang sarili ko na makialam sa kanilang dalawa, papadudot. Bakit ang tagal mo lumabas ng opisina kanina? Siguro may kalandian ka ron, no? Resty, tama na. Puro trabaho na nga ako sa opisina. Pagod na ako tapos pag-iisipan mo pa ako ng ganyan? Nararamdaman ko na parang may iba ka na eh. Sino ba yon? Sabihin mo sa akin kung sino yon. Huwag kang ng praning. Ikaw lang yung nag-iisip niyan eh. Paano hindi nag-iba ka na mula nung matanggap ka dyan sa trabaho mo? Alam mo, kung may ibang lalaki ka, malalaman at malalaman ko rin. Naiintindihan mo? Basag ang mukha sa akin nun pag nagkataon. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Hoy! Kinakausap pa kita! Halika rito!
Uuwi na ako at huwag mo na ako ihatid ha. Hindi ka uuwi mag-isa. Sasama ka sa akin. Halika na! Ano ba, bitiwan mo Halika na yung na, braso sabi. ko, nasasaktan ako, ano ba? Bitiwan mo si Karil! Sino ka naman? Drew? Anong ginagawa mo dito? May binili lang ako kanina tapos nakita ko naglalakad kayo rito. At inaaway ka na naman ng siraulong to. Angas mo ah! Bakit ka ba nakikialam? Wala ka na ron. Ganon? Kung iumpog kaya kita dyan sa poste para makita mo yung hinahanap mo. Sino mo may sabi sa'yo na haya kitang iumpog ako? Resty, wag. Halika na, umuwi na tayo. Huwag mo nang pansinin yan. Kala mo kung sino ka. Kunwari ka lang naman na matapang. Pero babae lang ang kaya mo. Siraulo ka! Akala mo siguro hindi ko alam na dinadaan mo lang si Karil sa pananakot para hindi ka iwan. Mamamatay ka pala pag walang babae sa buhay mo eh. Kapal ng mukha mo? Suntukan na lang oh. Doon mo ilabas ang angas mo. Ano? Mukhang puro salita ka lang eh. Magtago ka muna sa palda ni Karil. Bagay ka doon. Tumigil na kayo! Wala magsusuntukan! Drew, pwede ba umuwi ka na? Huwag na kayo mag-iskandalo dito. Hindi ako uuwi. Pagbibigyan ko yung boyfriend mong baliw na walang ibang alam kung hindi manakot na magpapakamatay siya. Napakayabang, wala namang kwenta. Talagang gusto mo. Sabi ng tama na eh! Isa ka pa, Karil eh. Pasabi-sabi ka pa na naprapraning lang ako. Na tamang hinala lang ako. Sino tong pakialamero na to? Siya siguro yung lalaki mo, no? Kung sabihin ko oo, ano gagawin mo? Tatakutin mo ba ulit si Karil? Napakalaki mong duwag. Tama na! Kung hindi pa kayo titigil, ako na lang yung magpapakamatay para wala ng gulo. Nakakapagod na! Pagod na ako sa inyong dalawa, pareho lang kayo! Umuwi na tayo! Sasama ka sa akin! Hindi! Sa akin siya sasama! Hindi ako sasama sa kahit na sino sa inyo! Layuan niyo na ako! Hindi ko na kaya yung mga katulad ninyo! Karil, sandali! Hoy! Bumalik ka rito! Karil! At yun na nga ang huling pagkikita namin ni Karil, Papa Dudut. 6 na buwan na rin ang nakalipas matapos ang engkwentro naming tatlo. Sa unang 2 buwan mula na mangyari yon, araw-araw akong hindi makatulog at hindi rin nakaisip na maghanap ng trabaho. Inubos ko lamang ang ipon ko at araw-araw kong iniisip kung okay lang ba si Karil, kung ano na kaya ang nangyari sa kanya. At kung sila pa rin kaya ni Resty. Nalungkot ako at naggalit sa sarili ko dahil binigo ko siya. Dahil sa mga nagawa ko ay nawala yung kaisa-isang tao na pwede kong pagkatiwalaan. Yung pwedeng makinig sa akin at kaya kong protektahan laban sa mga negatibong bagay sa isipan ko. Sa kakaisip ko na sinagip ko si Karil mula sa kalungkutan niya sa piling ni Resty, ay hindi ko po napansin na nung panahong yon ay nangangailangan na rin pala ako ng tulong. Kaya tulad ni Karil ay lumapit ako sa isang psychiatrist, nagpa-assess at nagpa-therapy. Yung mga gastusin ko roon ang nagtulak sa akin na maghanap ng trabaho. Maswerte naman akong nakahanap kaagad, mas mababa yung sweldo kesa sa dati pero hindi na ako namili pa, Papa Dudut. Sa ngayon ay bumubuti na ang kalagayan ko, pero sa kabila noon ay naiisip ko pa rin si Karil. Nagwo-worry pa rin ako sa kanya at mahal ko pa rin siya at sana kapag okay na ako ay at malaya na siya ay pagtagpuin muli kami ng tadhana. Saka ko siya liligawan ng mas maayos. Kaya rin po ako sumulat sa inyo, Papa Dudut, ay para iparating kay Karil na kung saan man siya naroon sa ngayon. Kung kailangan niya ng tulong, alam niya naman kung saan ako matatagpuan. Yun pa rin ang number ko at yun pa rin naman ang mga social media accounts ko. At kung gusto niya ulit na bigyan ako ng pagkakataon ay nandito lamang ako, naghihintay sa kanya, nagpapagaling para sa kanya. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, Papa Dudut. Salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento dito sa Barangay Love Stories at maraming salamat din sa lahat ng bumubuo sa Barangay LS 97.1. Sa puso ko ay kayo lamang ang number 1. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Drew.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever!